Magandang umaga mga Lodi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang game na katulad ng Dota, ang World Eternal Online. Siya itong request ng taga-suporta natin. Ang World Eternal Online ay isang sandbox MMO. Ano ba ang sandbox MMO? Para siyang free-to-play na kung saan may freedom ang mga player or mga players na gawin ang kanilang gusto inside the game. So, ang tanong, isa na naman ba itong scam na play-to-earn? Kasi ang dami-daming nagsilabasa na scam ngayon. Okay, yan ang titignan natin sa video na ito. Una, i-check natin kung sino ba ang creator ng World Eternal Online. Ang World Eternal Online ay create ng Core Loop. Sino ba ang Core Loop? Isang team na gumagawa ng next generation game. About the team, dito sa kanilang website, sabi dito, many of us have worked 15 plus years in the industry and our game have been played by millions and made billions. Mga bilyonaryo na pala to. The team is composed of veterans from Machine Zone, Gree, Rally, Kaise, and Crystal Dynamics. Ang kagandaan dito, nakapag-raise sila ng $12 million para gawin ang game na to. Ibig sabihin, may mga gaming venture capital na nagtiwala sa kanila. Ngayon, masasabi natin na yung team ay maayos naman. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa game. Sabi dito, earn while playing. So, collect and level up your heroes, slay bosses, and engage in PvP. So, pag ginawa mo yun, meron kang reward na makukuha dito sa game. At meron pa dito yung option na pwede kang maging blacksmith, alchemist, or pet breeder. Dito na kailangan mo bumili ng lisensya sa gusto mong profession. Siyempre, kahit naman hindi sa game, kung meron kang gustong profession, kailangan mo ng lisensya, di ba? Di ka pwedeng maging doktor na lang. Kailangan mo ng lisensya para magtiwala yung tao sa'yo at magpapagamot sa'yo. Ganun din dito sa game na to. Okay, for example, kung gusto mong maging isang panday, kailangan mong bumili ng lisensya. At yung lisensya na yun ay nagpapatunay na isang panday, kaya maraming magpapagawa sa'yo, magpapaayos ng kanilang baril, espada, at kung ano na pang ginagawa ng isang blacksmith or isang panday. So, meron din silang land sale na pwede kang bumili. Kaya abang-abangan yung mga pre-sale nila kasi magbebenta sila ng lupa at kung nakakuha ka, pwede mong ipagamit sa mga tao, iparenta, gano'n. Lahat naman gano'n yung goal ng isang play-to-earn game, okay? Sa isang metaverse. Nagagawa mo yung mga ginagawa mo physically dun sa online. So ngayon, baka may magtanong sa inyo, okay? Unahan ko na kayo, siyempre. Ang unang tanong is, free-to-play ba ang World Eternal Online? Sabi dito, the developers of World Eternal Online want to make a next generation free-to-play MMORPG with a player-driven blockchain economy. So, free-to-play siya. Except lang kung meron kang gustong maging trabaho siguro or bibili ng mga lupa, hindi free ang mga yun. O yung gusto mong maging isang blacksmith or pet breeder, hindi free ang mga yun. Okay? Pangalawang question, pwede ba yan sa mobile? The game has already been in development for over a year. It will come to PC and mobile and features a player-driven economy. Yes, magiging available sa mobile. Pero matagal-tagal pa yan kasi hindi pa nga available ang game. Available na ba sa exchange? Hindi pa. Wait lang tayo sa kanilang announcement. Available na ba ang game? Hindi pa. Under development pa lang. Wala pang info kung ano ang governance token tapos ang in-game token. Okay, itong World Eternal Online ay parang Dota kung naglaro ka ng Dota or Dota 2. Parang ganun yung style ng game. So, kung naglalaro ka online ng Dota, kabang-abang na game to. So, medyo matagal pa, pero syempre, mas maganda pa rin yung mas mauna tayo, okay? Mag-update din ako sa inyo kasi parang maganda itong game na to. Kung ano yung progress ng game, magagawa ako ng content dyan. So ayan ang ating review sa World Eternal Online. Salamat dun sa nag-request. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa panonood, Lodi, okay? Maraming salamat at see you on my next video. Bye! I grew up in a place where they told you what to chase.